Malakas at sunod-sunod na pagkatok ang nagpagising kay Jewel. Napatingin siya sa oras at nang makitang tanghali na pala ay agad siyang napabalikwas ng bangon at mabilis na pinagbuksan ang kanina pang kumakatok. Bumungad agad ang mukha ng kanyang ina na ngayon ay galit na nakatingin sa kanya. Ang kapal talaga ng mukha mong babae ka! Kung hindi pa kita kinatok ay hindi ka talaga gigising? Buliyaw ni Cecil ang kanyang ina. Pasensya na mama, napuyat po kasi ako dahil sa dami ng nilabhan ko kahapon. Mahinang tugon niya rito. Aba, wala akong pakialam. At saka wag mo nga akong tawaging mama. Nakakasukang pakinggan. Baka sa mukha ni Cecil ang pagkadismaya nito. Oh, ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Umpisahan mo ng trabaho para magkaroon ka naman ng silbi sa pamamahay na to. Pasigaw na utos nito sa kanya. Katulad ng nakasanayan niyang gawin, araw-araw pinagsisilbihan ni Jewel ang sarili niyang pamilya. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng lamesa kung saan nag-uumagahan ng mga ito. Naghihintay sa kung anuman ang iuutos ng mga ito sa kanya. Tila isa siyang kasambahay sa sarili niyang pamilya. Kung pamilya nga ba talaga ang turing sa kanya ng mga ito. Hoy, alipin! Timplahan mo nga ako ng juice! Utos ng nakababata niyang kapatid na si Jade na agad naman niyang sinunod. Heto ng juice mo, Jade. Mahinang saad ni Jewel, sabay abot nito sa kanyang kapatid na agad naman itong tinanggap. Malakas na napasinghap si Jewel nang isaboy ni Jade ang juice sa kanyang mukha matapos nitong uminom ng kaunti. Tanga ka ba? Tumayo ito saka mahigpit na hinawakan ang buhok ni Jewel. Aray Jade, nasasaktan ako! Daing ni Jewel sa ginawa nito. Masasaktan ka talaga dahil sa katangahan mo. Alam mo namang hindi ko gusto ang orange juice. Bakit yun ang tinimpla mo? Galit na saad nito at hinigpitan ng pagkahawak sa buhok niya. Yan na lang kasi ang natira. Naiiyak na paliwanag niya rito. Aba, nagdadahilan ka pa? Alam kong sinadya mo yun para inisin ako. Galit na wika ni Jade at mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa buhok niya. Tama na yan, Jade! Seryosong utos ng kanilang ama. Nakaramdam ng kaunting tuwa ang puso ni Jewel. Ito ang unang pagkakataon na sinaway ng kanilang ama ang kanyang kapatid sa pananakit sa kanya. Huwag mong pagaksayahan ng oras ang mga walang kwentang bagay. Dugtong nito, dahilan upang mabilis maglaho ang umuusbong na tuwa sa puso ni Jewel. Umalis ka nga rito! Naiinis ako sa pagmumukha mo? Galit na sabi ni Jade sabay tulak sa kanya. Malakas na lumagapak sa sahig si Jewel, ngunit kahit na kaunting awa man lang ay wala siyang makita sa mga mata ng pamilyang nakatingin sa kanya, na tila ba isa siyang basura sa mga mata ng mga ito. Nanginginig ang kanyang mga tuhod na muli siyang tumayo at saka nagmamadaling nagtungo sa kanyang kwarto. Bata pa lang, hindi na maganda ang pagtrato ng pamilya ni Jewel sa kanya. Sinasaktan siya ng mga ito, mapapisikal man o emosyonal. Kahit kailan, hindi siya itinuring ng mga ito na kasapi ng kanilang pamilya. Para sa kanila, isa lamang siyang alipin. At hindi naman lingid sa kaalaman ng dalaga kung bakit gano'n ang trato ng mga ito sa kanya. Yon ay dahil bunga lamang siya ng pagkakamali ng kanyang ama. Sa madaling salita, isa siyang anak sa labas. Sampid lamang sa bahay na iyon. Hoy, babae! Napalingon si Jewel sa pinto ng kanyang kwarto nang marinig ang boses ng nakatatandang kapatid na si Jack. Kasunod noon ang malalakas na pagkatok. Lumabas ka na riyan at linisin mo yung pinagkainan namin. Sigaw pa nito. Lalabas na, sagot naman ni Jewel. Narinig niya ang papaalis na mga yabag nito kaya naman nagpasya siyang lumabas at diretsong tinahak ang kusina. Inipon ng dalaga ang mga tira-tirang pagkain nila upang iyon ang kainin niya ng almusal. Buong buhay ni Jewel, mga tirang pagkain lang ng kanyang pamilya ang kinakain niya sa araw-araw. Swerte na siya kung maraming natitira, pero kung wala, tubig lang ang laman ng kanyang tiyan. Sinubukan niya noon na palihim na magtabi ng pagkain para sa kanya, pero bugbog at sabunot ang naging kaparusahan niya. Kaya mula noon, hindi na sinubukan pa ni Jewel na muling magtabi ng pagkain. Pagod na napasandal si Jewel sa kanilang sofa. Katatapos lamang niya sa lahat ng gawaing bahay. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata nang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan ang matinis na boses ni Jade. Hoy! Alipin! Bakit?
Tarantang sagot ni Jewel. Labhan mo to! Siguraduhin mong wala na akong makikitang dumi dyan ha! Utos pa ni Jade sabay abot ng puting t-shirt na ngayon ay kulay tsokolate na dahil sa sobrang dumi. Tiningnan lang ito ni Jewel at hindi tinanggap, dahilan upang mapataas ang kilay ni Jade. Oo, anong tinitingin-tingin mo dyan? Gawin mo ng gusto ko, stupida. Inis na saad nito sa kanya. Bakit sobrang dumi naman ata ng damit? Nagtatakang tanong ni Jewel. Aba, at natuto ka ng questionin ako. Baka nakalimutan mong sampid ka lang dito. Alipin, ang trabaho mo sundin lahat ng inuutos namin. Galit na sumbat ni Jade sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Jewel bago napagpasyang sundin na lamang ang utos nito. Ngunit iba yata ang binabalak ng nakababata niyang kapatid. Tinapon ni Jade ang hawak nitong bestida at mabilis na hinila ang kanyang buhok. Jade, ano ba? Nasasaktan ako. Bakit ba dumating ka pa sa buhay namin? Bakit ba nabuhay ka pa? Dahil sa'yo, hindi ko maramdaman ng isang perpektong pamilya. Puno ng pagkamuhing saad nito sa kanya at malakas siyang sinabunutan. Nahagipan ng matalas nitong kuko ang pisngi ni Jewel. Nakaramdam ng sobrang pagkahapdi si Jewel sa kanyang pisngi, dahilan kaya buong lakas niyang naitulak ang kapatid. Anong nangyayari dito? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jewel nang marinig ang galit na sigaw ng kanilang ama. Tamang-tama ang pagpasok nito sa bahay noong naitulak ni Jewel si Jade. Papa, ang aliping yan ang may kasalanan. Nagpapalaba lang naman ako sa kanya pero bigla na lang siyang nagalit. Sumbong ni Jade sa kanilang ama at umaktong tila ba siya ang lubos na naagrabyado at nasaktan. Ang nag-aalalang tingin ng kanilang ama para kay Jade ay agad na napalitan ng matalas na tingin nang dumako ang mga mata nito sa pwesto ni Jewel. Pumasok ka muna sa kwarto mo anak, didisiplinahin ko muna ang babaeng to. Utos nito kay Jade na hindi inaalis ang galit nitong tingin kay Jewel. Lihim na binigyan ni Jade si Jewel ng isang mapang-uyam ng ngisi bago magtungo sa sarili nitong kwarto. Pag-alis ni Jade, agad siyang hinila ng kanyang ama palabas ng bahay. Nakaramdam ng matinding takot ang dalaga nang mapagtanto niya kung ano ang binabalak ng kanyang ama. Papa, nakikiusap ako. Huwag mo akong ibalik sa lugar na yon. Pagmamakaawa ni Jewel, ngunit tila babingi ang kanyang ama na hindi naririnig ang kanyang pakiusap. Sana, naisip mo yan bago mo saktan ng anak ko. Galit na saad nito bago siya itulak sa isang madilim na bodega. Mabilis na kinandado ng kanyang ama ang pinto ng bodega bago pa man makapagprotesta si Jewel. Papa, maawa ka sa akin. Takot ako sa dilim. Ilabas mo ako dito, Papa. Parang awa mo na. Pagmamakaawa pa ng dalaga, walang tigil ang kanyang pagtangis habang kinakalampag ang pinto ng bodega. Sinisigaw ang mga salita ng pagmamakaawa sa kanyang ama. Nakaramdam ng matinding takot sa buong sistema si Jewel nang bumalot ang dilim at katahimikan sa kanyang paligid. Napaupo siya sa sahig nang may kung ano siyang naririnig. Niyakap ng sarili niyang mga braso ang kanyang mga nanginginig na mga tuhod. Halo-halo na ang nararamdaman ngayon ng dalaga. Takot, pighati at kawalan ng pag-asa. Pakiusap, ilabas niyo ako rito. Bulong pa ni Jewel pero walang sino man ang nakakarinig sa kanya. Ilang araw ding nakakulong si Jewel sa bodegang iyon bago siya tuluyang inilabas ng kanyang ama. Hindi dahil sa naaawa ito sa kanyang sitwasyon, kung hindi dahil walang gumagawa sa mga gawaing bahay. Kinabukasan, matapos mailabas ni Jewel sa bodega, maaga na naman siyang ginising ng malakas na kalabog ng pintuan. Kahit na nanghihina pa ang katawan ng dalaga, pinilit niyang sariling bumangon. Hoy, Jewel! Buksan mo tong pinto! Kung ayaw mong ikulong ulit kita sa bodega! Sabi naman ng kapatid niyang si Jack. Dahan-dahang tumayo si Jewel at binuksan ang pintuan. Agad niyang nakita si Jack na masama ang tingin sa kanya. Wala ka bang balak bumangon? Nagugutom na kami! Galit na saad nito. Magluluto na! Maiksing sagot ni Jewel, ang boses niya'y walang kabuhay-buhay. Mabilis na nagtungo ang dalaga sa kusina para magluto. Nang matapos sa ginagawa, agad niyang tinawag ang mga ito para kumain. Nang matapos sa ginagawa ay agad niyang tinawag ang mga ito upang kumain.
Halika na Jewel, sumabay ka na sa amin sa pagkain. Saad ni Cecil, asawa ng kanyang ama na tinuring na rin niyang ina. Labis ang pagkagulat ni Jewel sa pag-anyaya nito sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na inalok siya nitong sumabay sa kanila sa hapagkainan. May pagdadalawang isip na tiningnan ng dalaga ang reaksyon ng kanyang ama at ng dalawa niyang mga kapatid. Sige na Jewel, umupo ka na. Seryosong utos naman ng kanyang ama. Agad namang tumalima si Jewel. Umupo siya sa pwesto na katabi ng kanyang ama. Matagal na kasi niyang pinangarap na makatabi ito sa hapagkainan. Damihan mong pagkain, Jewel. Ikaw ang nagluto ng mga yan, kaya huwag kang mahiya. Saad ni Cecil, may ngiti sa mga labi nito. Bagay na bago lang sa paningin ng dalaga. Sa mga sumunod na araw ay sinasama pa rin si Jewel ng kanyang pamilya sa hapagkainan. Hindi na rin siya inaalila ng mga ito. Minsan na lang inuutusan at hindi na rin siya sinasaktan. Akala ni Jewel ay tuluyan na talagang nagbago ang pakikitungo ng pamilya niya sa kanya, na natanggap na siya ng mga ito. Pero hindi pa pala. Nandito na pala ang anak ninyo, Ricardo. Wika ng isang matandang lalaki na kasama ng pamilya niya sa sala. Nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba si Jewel nang tumayo ito at naglakad papunta sa kanya. Nakangiti ito habang pinapasadahan ng may pagnanasang tingin ng kanyang kabuuan. May pagtatangkang binalingan ni Jewel ng tingin ng kanyang pamilya. Lahat sila nakangiti lamang na nakatingin sa kanya. Ang ganda naman pala ng pangalawang mong anak, Ricardo. Bakit ngayon mo lang ipinakilala sa akin? Wika pa ng lalaki. Akma sana nitong hahawakan ng pisngi ni Jewel, ngunit agad siyang umiwas. Malakas na humalakhak ang matanda dahil sa inakto ng dalaga. Ano ka ba, Simon? Ngayon lang namin inilabas yan dahil pinapahinog pa namin. Nakangising saad naman ni Cecil. Hindi makapaniwala ang dalaga sa kanyang narinig. Papa, anong ibig sabihin nito? Ibebenta niyo ko? Nasasaktang tanong ni Jewel sa kanyang ama na nakatingin lamang sa kanya. Aba, dapat lang Jewel. Para naman magkaroon ka ng halaga sa bahay na to. Ialis mo ng babaeng yan rito, Simon. Pagsawaan mo yan hanggat gusto mo. Sigaw pa ni Cecil. Ngunit walang pakialam si Jewel kay Cecil. Ang kanyang tingin ay nakapako lamang sa kanyang ama. Wala ba talaga akong halaga sa'yo? Anak mo ko, Papa. Paano mo naisip na ibenta ako? Umiiyak na sumbat ni Jewel sa kanyang tatay. Hindi ko hiniling ang pagdating mo sa buhay ko, Jewel. Para sa akin, si Jack at Jade lang ang anak ko. Isa ka lang pagkakamali na pinagsisisihan kong mangyari. Seryosong wika nito. Diretsyong sinalubong ang lumuluhang mga mata ni Jewel. Parang tinusok ng libo-libong karayom ang puso ng dalaga sa narinig mula sa kanyang ama. Nang hina ang kanyang mga tuhod, dahilan upang muntik na siyang mawala ng balanse. Nang mapansin ni Jewel na balak siyang hawakan ng matanda, ay agad siyang lumayo rito. Patawad, Papa, pero hindi ako papayag sa binabalak ninyo. Sapat ng ilang taong pagdurusa ko sa pamamahay na to. Wika ni Jewel bago tumalikod at mabilis na tumakbo palabas ng bahay na iyon. Takbo siya ng takbo habang patuloy na lumuluha. Hindi na niya inalintana pa ang nagdurugo niyang mga paa. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang makalayo sa kanila, bagay na dapat sana ay noon niya pa ginawa. Nakarinig siya ng malalakas na busina ng mga sasakyan, ngunit hindi niya iyon pinansin. Habang tumatakbo si Jewel sa gitna ng kalsada, hindi niya inaasahan ang kanyang pagkadapa. Kasabay noon ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Walang nagawa ang dalaga, kundi ang mapahaguluhol na lamang. Sa kanyang pagtingala ay isang liwanag ang sumalubong sa kanya. Alam niyang may sasakyan na papalapit sa pwesto niya. Pero imbes na tumayo upang iwasan ito, nanatili si Jewel sa kanyang kinaroroonan. Pumikit siya at hinihintay ang kanyang pagkakabangga. Ngunit dumaan ng ilang minuto ay wala siyang nararamdaman na bumangga sa kanyang katawan. Ayos ka lang ba, miss? Tanong ng isang lalaki na may malaanghel na boses. Iminulat niya ang kanyang mga mata at agad na sumalubong sa kanyang isang binata. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Bakit? Bakit hindi mo pa ako tuluyang binangga? Sa halip ay naging tugon ni Jewel rito. Ngumiti lamang ang lalaki at ipinakita ang nakalhad nitong kamay. Tinanggap na lamang ni Jewel ang kamay nito. Salamat.
Nang tuluyan siyang makatayo ay agad niyang pinahid ang mga luha at agad na itong tinalikuran upang magpatuloy sa paglalakad. Lihim na napabuntong hininga si Jewel, ni hindi niya alam kung saan siya pupunta. "Wala ka bang mapupuntahan?" Tanong ng binata na ikinatigil ni Jewel. Kunot noong napalingon ng dalaga rito, napansin niya ang nag-aalalang mukha ng binata. "Halata kasi sa itsura mo na mukhang tumakas ka." Paliwanag nito sabay tingin sa mga paa niya na kanina pa nagdurugo. Gusto lang kitang tulungan. Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao." Kamot ulong wika pa nito. Hindi kilala ni Jewel ang lalaki, ngunit ramdam niyang mapagkakatiwalaan ito. Sa huli ay sumama siya sa binata. Tahimik lang siyang nakaupo sa likod ng kotse nito habang inaalala ang mga nangyari kanina. 20 taon ang tiniis ni Jewel ang pag-aalila ng kanyang pamilya dahil umaasa siyang darating ang panahon na matatanggap siya ng mga ito, lalo na ang kanyang ama. Ngunit nang marinig niya ang mga salita nito, tuluyan ang nagising sa katotohanan si Jewel. Wala talaga siyang puwang sa buhay ng kanyang ama at ng itinuring niyang pamilya. "Anong pangalan mo, miss?" Tanong ng binata na bumasag sa katahimikan nilang dalawa. Saglit niya itong binalingan ng tingin. Jewel ang pangalan ko." "Masaya akong makilala ka, Jewel. Ako nga pala si Patrick." Pagpapakilala nito. "Oh, nandito na pala tayo." Wika pa nito nang nasa bungad na sila ng isang malaking bahay. Inalalayan siya ng binata pababa ng sasakyan. Nung nasa bungad na sila ng gate ay bigla yung bumukas at sumalubong sa kanilang isang ginang. "Welcome ha." "Oh my gosh! Sino siya, anak?" Gulat na tanong nito. Kalaunay nag-aalalang nilapitan nito si Jewel nang mapansin nito ang kanyang itsura. "What happened to you, iha? Anak ko bang may gawa nito sa'yo?" Nag-aalalang tanong nito kay Jewel habang sinusuri ang kanyang kabuuan. "Ma, alam mong hindi ko magagawang manakit ng iba, lalong-lalo na sa mga babae." Pagtutol ni Patrick sa kanyang ina. "I know, son, nagbibiro lang ako." Natatawang sabi pa nito. "Halika, iha, pumasok na tayo. Gagamutin natin ang mga sugat sa paa mo. Sigurado akong sobrang hapdi niyan." Dahil sa mga sinabi nito, para bang may kung anong humaplos sa puso ni Jewel. Sa pagpasok ni Jewel sa buhay ni Patrick, ay nakilala niya rin ang mga taong matatawag niya na totoong pamilya. Yung pamilya na kaya rin siyang mahalin at pahalagahan katulad ng pagmamahal at pagpapahalagang ibinibigay niya sa mga ito. Mabilis na lumipas ang 5 taon. "Kuya, saan mo tinago yung pictures ng baby Teyong ko?" Malakas na sigaw ng nakababatang kapatid ni Patrick mula sa ikalawang palapag ng bahay. "Sinunog ko na! Ano ba kasing nakikita mo sa K-pop na yun? Mas gwapo naman ako doon." Wika ni Patrick na nasa tabi ni Jewel. Napailing-iling na lang si Jewel sa inakto ng lalaki. Sa sobrang pagka-istrikto nito sa kapatid, pati K-pop ay dinadamay na nito. "Bakit mo sinunog? Pinag-ipunan kong bilhin yun eh." Naiiyak na wika ng kapatid na ngayon ay nasa harap na nila. Ngunit tinawanan lang ni Patrick ang pagmamaktol nito. "Ate Jewel, hiwalayan mo na nga yan. Ang sama ng ugali." Sumbong ng dalaga sa kanya. Agad na magyumakap si Patrick kay Jewel at sinamaan ang tingin ng kapatid nito. "Kapag ito talaga nakinig sa'yo, lagot ka sa akin." Nagbibirong banta pa ng binata. Natawa na lang ang kararating lang na nanay ni Patrick galing sa kusina. Dala nito ang bowl ng cookies na binig nito kanina. "Inaabalan niyo na naman si Jewel, kita niyong nagre-review yan." Suway nito sa kanyang mga anak. "Si kuya pagsabihan mo, ma, kanina pa yung dikit ang dikit kay ate Jewel na parang linta." Panglalaglag ng kapatid ni Patrick. Napailing na lang ang ginang sa inakto ng dalawa. Nag-abot ito ng isang basong juice at cookies kay Jewel na agad namang tinanggap ng dalaga matapos magpasalamat. "Anyway, kamusta ang pagre-review mo, iha? Hindi ka ba nahihirapan?" Tanong nito kay Jewel. "Medyo po, pero nakakatulong naman po yung mga pinahiram na reviewer ni Patrick." Sagot naman niya rito. Kasalukuyang nag-aaral si Jewel at nursing ang kinukuha niya. Naa-amaze kasi siya sa trabaho ni Patrick na isang magaling na doktor. Magsasalita pa sana ulit ang ginang, ngunit dumating na ang asawa nito. "I'm home!" Bibong sigaw ng kanilang padre di pamilya. Mabilis na lumapit ang mag-iina rito at sinalubong ng yakap.
Naiwan si Jewel sa sala na masayang nakatingin sa kanila. Anong ginagawa mo riyan, iha? Halika, sumali ka sa amin. Pag-anyaya ng ama ni Patrick. Ho? Huwag kang mahiya, Jewel. Matagal ka ng parte ng pamilyang to. Wika pa nito. Naluluhang tumayo si Jewel mula sa kinauupuan at lakad-takbong lumapit sa mga ito at sumali sa yakapan session ng pamilya. Malaki ang ngiti sa labi ni Jewel habang naglalakad sa loob ng lobby ng hospital. Kagagaling niya lang sa opisina ng nobyo niyang si Patrick. Abala ang dalaga sa pagtingin ng mga nakaw na larawan ng kanyang nobyo. Kinuna niya kasi ito kanina habang abala sa pagkain ng lunch na dinala niya. Habang naglalakad, hindi niya napansin ang isang babae na makakasalubong niya na abala rin sa kausap sa telepono dahilan upang magkabanggaan sila. Ano ba naman? Ate Jewel? Gulat na wika ng babae na nasa harap niya ngayon. Nung una ay hindi agad ito nakilala ni Jewel dahil sa laki ng pagbabago nito. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang nakababata niyang kapatid na si Jade. Isang maliit na ngiti ang naging tugon ni Jewel at agad na tumalikod. Balak na sana niyang maglakad papalayo rito, ngunit agad na siya nitong hinarangan. Ate, ikaw nga talaga. Naluluhang pagkumpirma nito. Ate, yun ang unang pagkakataon na tinawag siya nitong ate. Kung noon ay inaasam niya iyong marinig mula sa nakababatang kapatid, hindi na ngayon. Hindi niya na maramdaman ng tuwa. Hahawakan sana siya nito, ngunit agad siyang umiwas. Pasensya na, pero wala akong oras makipagkumustahan sa'yo. Mauna na ako. Seryosong saad ni Jewel. Ate, teka lang, may sasabihin lang ako tungkol kay Papa. Pagpigil nito sa akmang pag-alis niya. Wala akong pakialam tungkol sa papa mo dahil matagal ko nang pinuto ng connection ko sa pamilya nyo. Kaya pwede ba umalis ka sa dinadaanan ko? Pigil ang galit na wika ni Jewel rito. Dahilan upang matigilan ang babaeng kaharap niya. Akala ni Jewel ay sasagutin siya nito, nasisigawan siya nito katulad ng dati. Ngunit bahagya siyang nagulat nang yumuko na lamang ito. Ate, sorry. Alam kong malaki ang nagawa naming kasalanan sa'yo at habang buhay naming pagsisisihan yon. Wika nito. Tumingala si Jade at binigyan siya ng malaking ngiti. Kumuha ito ng papel at ballpen sa dalang shoulder bag at may kung anong sinulat. Heto, phone number ko yan. Alam kong malabong tawagan mo kami pero nagbabaka sakali lang ako. Masaya kung nasa maayos kang kalagayan ngayon, ate. Wika nito bago nagpaalam na umalis. Naiwan si Jewel sa kanyang kinatatayuan habang nakatitig sa hawak niyang peraso ng papel. Sa kabila noon, pinili ng dalaga na itapon iyon sa basurahan na kanyang nadaanan. Ayaw niyang muling magkaroon ng koneksyon sa mga taong itinuring niyang pamilya, ngunit pananakit lamang ang isinukli sa kanya. Mabilis na dumaan ang isang linggo, muling bumisita si Jewel sa kanyang nobyo upang dalhan ito ng pananghalian. Alam kasi niya na nagtataka na ito dahil hindi na siya pumupunta roon. Kaya ngayon, gusto niyang bumawi. Hi Danny, nasa opisina ba ngayon si Patrick? Tanong ni Jewel sa nurse assistant ng kanyang nobyo. Yes po ma'am. Sakto po mukhang patapos na rin po yung pag-uusap nila ng pasyente niya. Sagot nito. Ganun ba? Sige, mauna na ako ha. Paalam niya rito. Agad siyang naglakad papunta sa opisina ni Patrick. Nang nasa labas na siya ng pinto nito, sakto namang bumukas iyon at lumabas roon ang mga taong hindi niya inaasahang muli pang makikita. Ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon sa taong nakaupo sa wheelchair. Sobrang laki ng ipinayat nito at tila naparalisa ng katawan. Jewel? Gulat na wika ni Cecil. Nasa tabi ito ni Jade na mababakas rin ang pagkagulat. Jewel, anak ko? Nahihirapang bigkas ng kanyang ama. Nanghihinang itinaas nito ang mga kamay. Tila ba gusto siyang hawakan nito. Ang mga mata ay naluluhang nakatingin sa kanya. Napaiwas ng tingin si Jewel. Gulat man sa sinapit ng kanyang ama, hindi niya maiwasang masaktan sa kinahinatnan nito. Agad siyang tumalikod at nagmamadaling tumakbo palayo sa mga ito. Wala sa sariling napadpad siya sa garden at doon niya ibinuhos ang mga luhang kanina niya pang pinipigilan. Alam ni Jewel, malaki pa rin ang galit sa puso niya para sa mga taong nang-api sa kanya noon, lalo na sa kanyang ama na pinagkaitan siya ng pagmamahal ng isang magulang.
Ngunit ang makita ang kalagayan nito ay lalong nagpadurog sa puso niya. Saglit na natigilan ang dalaga nang may sino ang yumakap sa kanya mula sa likuran. Agad niyang napagtanto na si Patrick iyon. "It's okay." Pagpapagaan ito sa loob niya. "Bakit ganon? Di ba dapat masaya ako kasi ang tadhana na mismo ang nagparusa sa kasalanan nila sa akin? Pero bakit? Bakit ang sakit sa dibdib?" Nasasaktang wika ni Jewel. "Sila ba?" Tumango si Jewel bilang sagot. Iniharap siya nito at marahang pinunasan ang mga luha sa pisngi. "Love, galit din ako sa kanila dahil sa ginawa nila sa iyo noon. Kung alam ko lang na sila pala ang nagpapahirap sa iyo noon, hindi ko sila tinanggap bilang pasyente dito sa ospital. Pero naisip ko, mabait pala ang girlfriend ko. At nasasaktan ka ngayon dahil may busila kang puso." Dugtong pa ni Patrick. "Hindi ko sila kayang harapin ngayon." "Huwag mong madaliin ang sarili mo. Darating din ang oras na makakaya mo silang harapin. Basta nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan." Wika nito sabay halik sa kanyang noo. Pagkaraan ng ilang linggong pag-iisip, napagpasyahan ni Jewel na harapin ang dati niyang pamilya. Gusto na niyang mamuhay ng matiwasay, yung walang kinikimkim na galit sa kahit na sino. Nalaman ni Jewel na inatake pala sa puso ang kanyang ama matapos malaman na nakulong ang panganay nitong anak na si Jack. Nung una ay naagapan naman ito, ngunit naging sunod-sunod ang pag-atake hanggang sa naparalisa ng katawan. Nalaman niya din na nabuntis si Jade at hindi ito pinanagutan ng nakabuntis sa kanya. Talagang ang karma na mismo ang nagparusa sa mga kasalanan ng mga ito. Ngayon ay nasa labas ng hospital room si Jewel kung saan na-admit ang kanyang ama. "Halika, Jewel, hinihintay ka na ng papa mo," wika ni Cecil sa kanya. Tumango si Jewel at sumunod sa ginang papasok sa loob. "Ricardo," tawag ng ginang sa nakapikit niyang asawa. "Ayaw kong kumain," putol-putol na wika nito. "Nandito si Jewel," imporma ng ginang. Agad namang iminulat na Ricardo ang mga mata nang marinig ang pangalan ni Jewel. Tumulo ang mga luha sa pisngi nito nang makita ang dalaga na nakatayo sa kanyang harapan. "Jewel," lumuluhang sabi nito. "Patawad, anak. Patawarin mo si Papa." Nahihirapang saad nito sa gitna ng pag-iyak. Lumapit si Jewel sa kanyang ama at binigyan ito ng isang mahigpit na yakap. "Pinapatawad na kita, Papa." Ang pagpapatawad ay hindi madaling ibigay lalo na kung malalim ang sugat na iniwan nito sa isang tao. Ayos lang na magalit dahil tao lang naman tayong nasasaktan. Pero wag nating kalimutan na hindi ka sasaya sa buhay kapag nagtatanim ka ng galit sa mga nakasakit sa'yo. Matuto tayong magpatawad. Sa kwento ni Jewel, natuto siyang magpatawad sa kabila ng pasakit na ginawa ng pamilya niya noon. Kaya ngayon, masaya na siyang namumuhay kasama ng pamilyang binuo nila ng nobyo niyang si Patrick, na ngayon ay asawa niya na. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.